Ganito, may nakita akong post, I think sa isang Facebook group, na sinasabing these types of products can help you, kumbaga, pass through or urinate or papaihi sa'yo yung gallstone mo, or nakalagay naman doon kidney stone, pero dun sa explanation niya nakalagay doon ano ang gallstone. Pag-usapan natin na pag-usapan natin yan, okay. Una sa lahat, ang gallstone ay nabubuo sa gallbladder na parte ng digestive tract. Ang kidney stone ay nabubuo sa kidney, syempre, diba? Na part ng urinary tract. Magkaiba ang gallstone sa kidney stone. Ang kidney stone, nangyayari yan because of high concentration of acidity and urinary stasis, and other factors din, increase in protein, the degradation, and at the same time, kung meron kang increased risk sa family, okay, na stone former ka, okay, stoner, ay joke, mali pa pala yun, stone former, okay, or let's say for example, infection, pwede rin, staghorn calculi, yun ang kidney stones. Pero kumpara sa gallstone, ang gallstone naman sa may gallbladder. Now, nagkakaroon ka ng gallstone because of a lot of factors din, lifestyle related, mahilig ka uminom ng alak, you have the 4 F's, sinasabi namin sa medical school. You're female, mas mataas ang chance. Fat, okay, medyo mataas, or obesity. Fertile, that's also one. 40, okay, 40 years old above, mas mataas ang chance. So kapag nandun ka sa ganung categories, there is an increased chance na magkaroon ka ng gallstone, lalo na dun sa mga patients na obese, okay, at mahilig kumain ng matatabang pagkain, because common gallstones are cholesterol stones, okay, and they can obstruct or magbara, they can cause bara, o makakabara siya dun sa may cystic duct na nagsisecrete or nagre-release ng bile or tinatawag natin papait ng ating katawan para matunaw yung taba sa kinain natin. Ang problema doon, kung magbara doon, mamamaga yung gallbladder and it will cause what we call cholecystitis. To be specific, kung bato yun, calculus cholecystitis. Okay? So magkaiba ang gallstone and kidney stone. Si kidney stone naman, kung bumara siya sa ureter or sa urethra, okay, pwede tayong magkaroon ng urosepsis, and pwede tayong magkaroon din ng siguro hydronephrosis. Kapag sinabing hydronephrosis, yung daluyan ng ihi sa kidneys nagdo-dilate, okay, and magkakaroon tayo ng tinatawag na pelvocalictasia. Hirap nang isipin yung mga words din, di ba? For short, nagkakaroon ng obstruction ng paglabas ng ihi. Hirap ka umihi, and the symptoms will present as flank pain, pananakit dito, pwedeng magkaroon ng dugo sa ihi mo, okay? Pwede rin magkaroon ng parang urgency na umihi pero walang lumalabas, or pakunti-kunti lang yung lumalabas. Yun yung symptoms ng kidney stones, okay, or nephrolithiasis ang tinatawag natin. Si gallstone naman, right upper quadrant pain. Magkaiba yun, okay, right upper quadrant pain, kasi doon bumabara sa cystic duct or sa neck ng gallbladder, and it will cause, okay, pooling of your bile, and mamamaga din yung lining ng gallbladder, causing cholecystitis. Okay, so magkaibang sakit yun. And nung nakita ko yung post yun, parang ano ba yan, ba't nagkaiba yung sinasabi niya? And well, yung sinasabi niya naman ng medication or anything na pinapainom, nakalagay naman doon, no therapeutic claims. Okay, ang hirap kasi ngayon, parang ang dami ng, sorry for the word, pero quacks quack quack,
ang daming quacks or ang daming mahilig mag-provide ng advice hindi naman based sa evidence, based sa facts. Nakakainis na minsan, parang ito uminom ka nito para makatulong makatanggal nung kidney stone mo, ganun. Well, balikan natin, ano ba management ng kidney stones? Okay, there are few medications that can help, okay, expel or do expulsion or you expel yung kidney stone. Tinatawag nating medical expulsion therapy or MET. Usually ang mga medications na bibigay dyan, like tamsulosin or alpha blockers, para lang magkaroon din ng dilation ng mga ureters o yung daluyan ng ihi, para mas mabilis bumaba yung stone papunta sa my bladder and then going to your urethra para maihi mo. Okay, yun ay medical expulsion therapy. Pwede rin nagbigay ng diuretics, like your sambong. Pwede rin yung mga medication that can help lower the acidity para may chance na pwedeng mag-reduce yung size ng kidney stone, like your potassium citrate and potassium citrate. Pero that depends pa rin kung anong uri ng stone yan, kaya mas maganda magpatingin sa doktor. Okay, pero kung let's say yung stone ay malaki na at hindi na kaya yung medical expulsion therapy, sing laki na ng ganito, hindi na pwede yan. Mas usually binibigay na natin dyan, we offer them shockwave therapy. Okay, pag shockwave therapy, magkakaroon kayo ng procedure na magkakaroon ng emission ng shockwave sa likod. Usually na-refer na yun sa urologist para madurog yung stone at madali mong ilabas. Okay, and kung masyado nang malaki masyado, yun the last case dyan is surgery, diba, para matanggal yung stone. Pero may shockwave naman na, very effective yun. Now si gallstone, kasi pag sumakit na siya, the best and the most definitive treatment for gallstone or cholecystitis or calculus cholecystitis is surgery. Okay, huwag mo nang hintayin matunaw kasi masakit talaga yun. The definitive treatment is surgery. Okay, so kung ano sinasabi nila dyan na para maihi mo ang gallstone, fake po yun, mali po yun, hindi yun totoo. Okay, okay, maniwala sa mga ganong mga haka-haka, mga quacks. Nagpapakuan lang yun para makabenta. Okay, gallstone, if it's impacted or obstructed, can lead to cholecystitis. Definitive treatment, seek consult to the ER or to a doctor or a surgeon. Definitive management is surgery. Tanggalin na yung gallbladder, cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy. Part naman na siya ng PhilHealth, so pwede mo naman pagawa yun basta may active PhilHealth ka. Okay, kidney stone, kung candidate ka ng medical expulsion therapy, pwede, basta amenable si doc na pwede kang mag-undergo nun. Or shockwave therapy, okay, para durugin yung kidney stone. Okay, yun lang naman. Ang hirap kasi yung mga yan, kapag may mga nakikita kayong mga ganyan, medyo parang dami nang nagla-like, gano'n, sinishare. Hindi siya informative. It's just misleading the public. And kami din in the medical field medyo frustrated kasi mas gusto nilang maintindihan mas gusto nilang maniwala sa mga ganung uri ng advice. But for us, we value quality treatment. Kung yan nagbara, babalik ka rin naman sa amin in the end, diba? Patingin pa rin kayo sa amin. Again, this is Doc Chris, your online family doctor, making medicine easy for you to have a healthy life.